Napansin ni Ana ang pagtitig nito sa kanya. Magkano ba talaga ang kailangan mo at ng pamilya mo? I will triple it. Basta umalis ka lamang dito. Ayoko na makita ka pa. Napalitan ng gulat ang kanina'y lamlam ng mga mata niya nang salubungin niya ang mga mata ni Jason. Bakit parang kinakabahan siya sa tinatakbo ng pag-uusap nila? Bakit mo pa ako pinasundo kay Mang Dario kung ayaw mo naman pala akong makita? He did not answer. He just inhaled sharply. Nararamdaman ni Ana na anumang oras ay hihilingin na nga ni Jason na umalis na siya. Hindi dahil sa harapan o sa bahay na iyon kundi sa buhay nito. At hindi yun maaari. Baby please. Gamit ang isang kamay ay sinapon niya ang gwapong mukha nito. Desperada na kung desperada. Hindi ka ba talaga naniniwala na mahal kita? Mahal na mahal kita, Jason. Nakita ni Ana ang biglang pagbabago nang anyo na naman ang kaharap nang sabihin niya kung gaano niya nga ito kamahal. Tila hindi nga ito nasiyahan dahil inalis nito ang kamay niya na nakahawak pa sa pisngi nito. Stop lying, okay? Malalim itong tumingin sa kanya. Dahil sinaktan mo lang ako sa tuwing sinasabi mo sa akin na mahal mo ako. Dahil hindi naman talaga akong mahal mo. Sigaw ni Jason na kinagulat niyang lalo. Tama bang pagkakaintindi niya na nagsiselos ito? Pero kanino? Sa kaibigan niya ba? Ni Amelie na sinamahan itong makipagtanan. Naiintindihan ni Ana ang pinaguhugutan nito. And she hated herself so much. Kung may magagawa na sana siya para pagaanin ng totoo ang nararamdaman ni Jason. I am sorry, mahinahon niyang sabi. At muling lumapit dito. Pwede naman tayo magsimula ulit, di ba? Umalis ka na. Saglit siyang tinitigan ni Jason hanggang sa tumalikod to at naglakad pabalik ng swimming pool. Ayoko. Pagmamatigas niya sabay sunod dito. Hindi ako aalis hanggat di ba tinatanggap ang sorry ko? Di naman to nagsalita. Sa halip tuloy-tuloy lang itong naglakad. Di rin siya tumigil sa pagsunod dito pero natigilan si Ana nang mapansin na ilang hakbang na lang ang layo nila sa swimming pool. Tila biglang nanigas ang paan niya na mapatitig siya sa tubig na asul na asul. Huwag nang matigas ang ulo, bumalik ka sa loob. Narinig niyang marahas na pagbuntong hininga ng binata. Hindi mo magugustuhan dito. Bahagya lang niyang narinig ang sinabi ni Jason. Para kasing nanigas na ang buo niyang katawan at ramdam niyang namumutla ng labi niya habang nakatingin pa rin sa tubig. At isang di magandang karanasan sa swimming pool ng bata pa siya ang muling sumagi sa isipan ni Ana. Dahilan para tuloy na siyang panginigan ng katawan. Di niya na makontrol pa ang mga kamay kahit bumagsak ang tray na hawak-hawak pa rin niya. Nabasag tuloy ang dalawang baso na may lumang juice. Shit! Napatiimbagang sa Jason na makita nito ang mga bubog na kumalat sa tiles. Pero kitang-kita niya ang pagkataranta nito na makita ang mukha ni Ana na mistulang papel na dahil sa pamumutla. Sinabi ko naman sa'yo, bumalik ka na sa loob at hindi mo magugustuhan dito? Sermon ito sa kanya pero mabilis naman siya nitong inalalayan. Naramdaman ni Ana ang mahigpit na pagkakahapit ni Jason sa bewang niya. Para suportahan siya, ngunit hindi niya na gaano naiintindihan ang mga nangyayari at ang iba pang sinasabi nito dahil unti-unti na siyang nawawalan ng malay. Shit! Malakas ang boses ng kanyang fiancé, ang huling naulinigan ni Ana bago niya naramdaman ang tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan sa bisig nito. Tuwang-tuwa ang 7 taong gulang na si Ana nang makarating sila ng kanyang mga magulang sa isang pool resort. Iyon ang unang beses na maliligo siya sa swimming pool. Palibhasa, malapit lang sila sa tabing dagat at magandang beach resort kaya hindi nila kailangan pang dumayo sa ibang resort para maligo. Pero inimbita sila ng kaklase at kaibigan niya na mag-celebrate ng 7th birthday sa resort na iyon. Dahil malaki ang buong lugar at hindi naman niya kayang i-rent ang buong resort kaya't marami na rin silang sasabay na naniligo. Pagkatapos ng party, kanya-kanya rin silang ligo sa swimming pool. Ang mabatatanda pumunta na sa malalim, samantalang sina Ana at mga kaibigan niya sa kiddie pool na ligo. Pero niyaya siya ng birthday celebrant pumunta sa mas malalim na pool at sumama naman siya. Mag-aabonan lang nandaman sila at hindi maliligo. Ngunit pagdating nga sa gilid ng pool ay bigla nilang nakasalubong ang iba pang mga bata na naghahabulan din. Di sinasadyang naitulak siya na isa sa mga to, kaya't nahulog si Ana sa malalim na tubig. Marunong siyang lumangoy pero di pa niya kaya ang ganon kalalim.
Akala ng batang Ana katapusan niya na nang makaranok siya ng maraming tubig at di siya makaahon kahit anong langoy ang gawin niya. Nang bigla may tumalon sa tubig at niyakap siya habang iniaahon. Hanggang sa namalayan na lang ni Ana nakahiga na siya sa gilid ng pool, ginagawa na ng mouth-to-mouth resuscitation. Napadilat si Ana ng mapaubo at nailabas niya ang tubig na nalunok niya kanina. Saka lang niya nakita ang tubig na mukha ng savior niya. Isang binatina na sa tansya niya ay nasa 14 to 15 years old. Puno ng natutuyo ng bulutong ang mukha nito. Gayunman hindi maikakaila, napakaganda ng mata nito. Itim na itim at tila nalulunod. Pero na makita nito ang pagtitig na ginawa niya sa mukha nito ay dali-dali itong tumayo at umalis sa tabi niya. Eksakto naman dumating ng lifeguard ng resort kasunod ng mga magulang niya. Dahan-dahan nagmurat ng kanyang mga mata si Ana nang maramdaman niyang tila may mainit na tingin ang umahagod sa mukha niya. Ang nag-aalala pero gwapong mukha pa rin ng Jason ang bumungad agad sa kanya. "Thanks God, you're awake?" Hinawakan siya nito sa kamay. "Alam mo ba ang kaba na ibinigay mo sa akin nang mawalan ka ng malay? Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag kang sumunod pero ginawa mo pa rin." Lihim na napangiti si Ana. Di niya mapigilan ang nginig kahit na hindi naman talaga para sa kanyang pag-aalalang yon ni Jason kundi para sa kakambal niya kay Amelie. Pero ang hindi niya maintindihan ay paano nalaman ni Jason na hindi niya gustong mapalapit sa swimming pool. Nagkakatroma na kasi siya simula nang mangyari yon sa pool noon nang 7 taong gulang pa lamang siya. Yun ang nga ang una at huli na beses na naligo siya sa pool. Palagi siyang nanginginig sa takot kapag napapalapit siya sa ganong klase ng paliguan. Maya-maya nalunod sa malalim pa pag-iisip si Ana nang maalala niyang binatilong nagligtas sa kanya noon. Ilang taon din nalaman ng panaginip niyang lalaking yon, pero nagbago na simula nang mapanood niya sa television sa Jason at ito nang napapanaginipan niya palagi. Gayunman ang hihinayang pa rin sa puso niya hanggang ngayon na hindi man lamang niya nakilala ang savior niyang iyon. Sino kaya siya? At nasa na kaya siya ngayon? Parang wala sa loob na napahawak si Ana sa mga labi niya nang maalala niya rin ang mouth-to-mouth resuscitation na ginawa nito sa kanya. Para na rin siyang hinalikan ng binatila sa lagay na yon. Ibig sabihin siya talagang first kiss ko? Huwag ka nang bumalik sa pool area ha? May pag-aalala pa rin untag sa kanya ni Jason habang hawak pa rin ang kamay niya. Mas malambot ng anyo nito kumpara kanina nang pagdabuyan siya. Or, mas okay kung ipasara ko muna yun habang nandito ka. Parang may mainit na kamay ang maplo sa puso ni Ana dahil sa sinseridad na darama niya sa concern na pinapakita sa kanya ng fiancé. Hindi sadyang napatitig siya sa mga mata nito. Bumilis bigla ang tibok ng puso niya dahil ngayon lang niya napansin ang pamilyar na mga iyon. Ba't parang iisa sila ng mata ng binatilyong nagligtas sa akin noon? Matagal na akong naninilbihan kay Sir Jason. Simula pa lang nung nag-aaral siya ng college dito sa Maynila. Pero parang wala naman ho akong nabalitaan na may kamag-anak sila sa Siargao. Sagot ni Manang Flora nang tanungin ito na may kamag-anak ba sa Siargao ang fiancé niya. Simula kasi nung napapanaginipan niya ulit kanina ang savior niya, napatitig siya sa mga mata ni Jason. Hindi na siya natatahimik. At hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung si Jason din ba ang savior niyang yon. Baka naman nagbabakasyon lang ng time na yon sa Siargao sa Jason. Bakit nga ho pala naitanong, Ma'am Amelie? Tinignan niya na may pagpataka ang mayordoma. Wala naman ho. Mabilis lamang siya na umiling. Parang gusto ko lang pumunta sa lugar na yon. Balita ko ho kasi maganda raw doon ang mga beach. Laro nagsalubong ang mga kilay ni Manang Flora. Akala ko ho may phobia kayo sa pool o sa beach kaya kayo hinimatay kanina sa tabi ng swimming pool. Pinasara na rin muna yun kasi ni Sir Jason at mahigpit pinagbilin sa amin na wag raw ho kayong papupuntahin doon. Napanganga si Ana sa narinig. Di niya akalaing tototohanin ni Jason ang sinabi nito na ipapasara daw muna ang swimming pool. Isa-sacrifice nito yon para sa kanya? Para kay Amelie, Ana. Gayunman, napangiti pa rin na siya sa bagay na yon. Dahil ang ibig sabihin lamang ay may natitira pa rin tong pagmamahal sa kapatid niya. May pag-asa pa. May pag-asa pa ang misyon na ipinagawa sa kanya ni Mrs. Grayson. May pag-asa pang mapapagamot nila ang nanay niya. Kailan ho kayo nagka-phobia sa swimming pool, Ma'am Amelie? Naiintrigang tanong ng bagong dating na si Amara.
Kasi ho, ilang beses na kayong naligo sa pool na yun eh. Palagi nga ho kayo magkasama ni Sir Jason. Muntik mahulog sa kinaupuan niya si Ana. Kung totoo yun, ibig sabihin alam din ni Jason na hindi takot sa swimming pool si Amelie. Pero paano ito nahulaan na hindi niya magugustuhan ang lugar na iyon? At bakit ngayon lang nito ipisanara yun? Mama Melly, nandito na ho ang mga photo album ni Sir Jason na pinakuha ninyo. Pinili ko lang ang sinabi niyong mga litrato nung binatilyo pa lamang siya. Sabi naman ni Trisha na pumasok din sa kusina at may daladalang 3 album. Ang gwapo pala talaga ni Sir Jason kahit nung binatilyo pa lamang siya. Heartthrob na heartthrob. Siguradong tinitilian siya palagi ng mga babae sa campus nung high school at college siya. Hangang-hanga na bulalas pa nito. Napaka-perfect ng mukha eh. Parang hindi na lang magka-pimples. Hindi ba siya binulutong noon at sobrang kinis ng mukha niya kahit bata pa? Bagya lang niyang narinig ang pagsaway ni Manang Flora kay Trisha na mahiya naman daw sa kanya sa lantarang paghanga nito sa fiancé niya. Pero si Ana sa likod ng kanyang isip, di niya maiwasang di magtaka. Di naman niya sinasabi na pangit ang savior niya noon, ngunit kung makareact si Trisha ay parang hindi tugma ang mukha ni Jason nung kabataan nito kesa lalaki nagligtas sa kanya. Salamat Trisha ha. Titingnan ko muna ang mga ito. Pagkakuha ni Ana sa mga album sa kamay ng katulong, nagpaalam na siya kay Manang Flora at umakyat na sa silid ni Jason. Sasamantalahin niya munang busy pa ito sa library. Na makarating sa kwarto agad binuklat ni Ana ang 3 photo album. Lahat ng mga picture na dadaanan ng mga mata niya ay napapahangang dalaga. Luningning was right. Napaka-perfect nga na mukha ni Jason. Simula pa lang ng bata pa ito. Wala siyang nakikitang picture dito na may bulutong o pimples man lamang. At saka, mahaba din naman ang buhok ni Jason na edad 14 to 15 years old. Unlike sa saver niya, noon na naka-clean cut. Baka nga hawig lamang talaga silang dalawa. Dismayado na isa-isang ibinalik ni Ana ang pagkakatiklop ng mga photo album. Masyado na rin yung matagal. Di siya sigurado kung talagang kamukha ba ni Jason ang lalaking yun. Baka epekto lamang to ng sobrang paghanga niya sa kanyang dream boyfriend. Nang lumabas ng silid si Ana para ibalik kay Trisha ang mga photo album, nakasalubong niya sa hagdan sa Jason. Kapwa sila natigilan na makita ang isa't isa. She sighed nang mapansin ang pagtitig nito sa kanya. Hi! Hindi nga pala ako nakapag-thank you sa ginawa mong pagsalo sa akin kanina. Kung hindi dahil sa'yo, baka nabagok na ako? Hindi ko naman yan papayagan. I mean, hindi ko hahayaan na may mangyaring hindi maganda sa'yo habang nasa poder kita. Seryoso lamang naman ang mukha nito habang nakasuksok sa bulsa ng shorts ang isang kamay. You're in my house, kaya malinaw na responsibilidad kita. Pilit na sinasalubong ni Ana ang titig ni Jason sa kanya. Still, thank you pa rin? She smiled at him. Ginawa mo pa rin yun kahit na galit ka sa akin? Napansin niya ang pagtiim ng titig nito sa kanya. Sinandal nito ang likod ng handrail ng hagdan. Pinag-cross nito ang mga braso sa harap ng dibdib nito habang nakafocus pa rin sa kanya ang mga mata. Nang dahil doon hindi siya nakaligtas sa paningin ni Ana ang pagdaan ng galit sa mga mata ni Jason habang nakatitig sa kanya. Hanggang kailan ka ba talaga dito? Dahil hindi ko may papangako na magiging mabait pa ako sa iyo after ng mga nalaman ko. Malamig na turan nito sa kanya. I hate liars. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung niloloko ko. Natameme si Ana. Pakiramdam nga niya ay narunok ng bigla ang kanyang dila at sinamantala naman ni Jason ang pagkatulalan niyang iyon. Pero kung gusto mo talagang magstay dito sa bahay, pagpapatuloy nitong sarkasiko at nang uuyam na boses, then so be it. I am just letting you know that I do play games. He chuckled and playfully tapped his chin. And I am good at it. Tumigil ang pahinga ni Ana nang tawirin ang pagitan nilang dalawa. Saka lang siya umatras kung kailan ilang dangkal na lamang ang pagitan nila. Hanggang sa maramdaman na lamang niya na pumulupot na sa bewang niya ang dalawang kamay nito. Nakakulong na siya na nakakapanghina sa amoy nito ng mga sandaling iyon. Lalo pa siyang nahihirapang huminga dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Jason? Kinakabahang sambit ng dalaga nang maramdaman niya na umakyat ang isang kamay nito at tumaplos sa likod niya. Lalo pa ngang lumakas ang pagkabog ng dibdib niya. Animoy may dumadali na kakaibang kiritis sa katawan niya sa para ditong humahaplos sa likod niya. Gusto niya sana kabigan ang kamay nito pero baka dati na ito yung ginagawa kay Amelie at lalo lamang siyang pagtatakan kapag tumanggi pa siya.
Kahit nang pagdikitin nito ang kanilang mga katawan ay hindi na nakatutol pa si Ana. Hindi dahil kailangan ng kanilang mga katawan, kundi dahil ramdam niya na nagugustuhan din niya ang pagkakalapit nilang ito. Bakit ka kinakabahan? Tumaas ang sulok ng labi ni Jason. Tanda ng pangisi ng maramdaman nito ang malakas na tahip ng dibdib niya. Dati na rin itong ginagawa yon, hindi ba? We even kissed each other torridly. Baka sa isang yakap lang parang nanghihina na mga tuhod mo. He held her chin gently. What's wrong, baby? Bahagyang bumuka ang bibig ni Ana para sana dumipensa, pero walang lumabas na kahit anong salita sa lalamunan niya. Naging daan lamang ang ginagawa niyang yon para bumaba ang tingin ni Jason sa lalamunan niya. Pinaseryoso na nga lamang niya iyon ang kanyang mukha, kumuha ng lakas para itulak ito. Umatras siya paakyat sa isang hakbang nang magtagumpay siya makalaya sa pagkakayapos nito. Napansin pa niya ang pagsalubong ng mga kilid ni Jason at tila nga ba nagustuhan ang ginawa niyang iyon. Hindi ako natatakot sa'yo, Jason. Ayoko lang na gawin ang mga bagay na ginagawa natin noon hanggat hindi mo ako napapatawad. Kasi alam ko na kaya mo lang ginagawa yan ay dahil sa galit mo sa akin. Sagot ni Ana. Jason smirked while staring at her intensely. Just be good to me. Yes, that is all I want. Malay mo kapag natuwa ako, papatawarin na kita at matutuloy ang kasal tulad ng gusto mo mangyari. Di na nito hinintay pa na makapagsalitang muli ang dalaga. Saglit lamang siyang sinulyapan nito at saka tinilikuran. She took a deep breath bago niya to sundan ng tingin habang papaakyat ng hagdan. Nang tuluyang mawala sa kanyang mga mata ang bulto ng katawan ni Jason, ay sakalang bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Ana. Noon lang din niya naalala ang mga photo album na hawak-hawak pa rin. Mabuti na nga lang at hindi yun napansin ni Jason kanina. Sigurado na magtataka ito kung bakit nga ba nasa sa kanya ang mga iyon. Marahang pinulot nito ng dalagang isang larawan na nahulog sa hagdan. Mula roon pinakatitigan niya sandali ang binatilyong mukha ni Jason at saka kinausap. Ang simple lang naman pala ng gusto mong mangyari. Maging mabait lang ako sa'yo, kayang-kaya mo yon? At saka mabilis nang lumipas ang mga araw. Nangako naman si Mrs. Grayson na sisiguraduhin ng mga ito na mahahanap ang kakambal niya. Bago pa matapos ang isang buwan, napagpapanggap niya. That's all I want, your ass man. Tiimbagang naulit ng binata sa mga sinabi niya kanina. Kuya mo mga kamay na nagmamadaling pumasok siya ng silid. Lihim siyang natatawa dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi lamang kabaitan ng babaeng yon ang kanyang gusto na mangyari. He wants more than that. Akala niya handa na siya sa pinasok niyang to, but he realized that what happened to him today was just so crazy. Pabalibag niyang isinara ang pinto na makapasok siya sa loob. Agad niyang hinanap ang kanyang cellphone at may tinawagan. Sumapit ang unang gabi ni Ana sa bahay ni Jason. Sabay naman silang kumain ng dinner. Katulad ng gusto nitong mangyari, napakabait talaga niya. Todo asikaso rin to habang kumakain sila. Bukod sa tumulong pa siya kinama ng Flora sa pagluluto ng pagkain kahit todo tanggi pa ang mga ito. Kahit di siya gaanong kinakausap ng binata hanggang sa matapos silang kumain, ay never siya nagpakita ng kainip o pagkainis. Magiliw pa rin niya itong sinalina ng champagne. Nabanggit kasi sa kanya ni Mrs. Grayson na mahilig daw uminom ng champagne si Jason, lalo na nga pagkatapos kumain. Para kanino yan? Kulot ang noong tanong nito sa kanya bago sinulyapan ng baso na may lamang champagne. For you, she said sweetly. Mahilig ka ba sa champagne, di ba? You're wrong. Tinapunan lang nito ng tingin ang baso at saka tumawa ng pagak. Saan mo naman nakuhang ideyang yon? Ibig sabihin, mali ang impormasyong nasagap ni Mrs. Grayson? Kaya pala parang gusto siyang pigilan ni Manang Flora kanina nang humingi siya dito ng champagne. Nakagat ni Ana ang ibabang labi. Sorry, akala ko kasi you don't know me. Tumingin sa kanya si Jason na hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Kaya sa sunod, matuto kang magtanong muna. Okay, yuko ang ulo na sagot ni Ana. Napahiya kasi siya. Kulang na lang sabihin siya nito ng shit siya. Muli nagangat ng ulo ang dalaga nang mapansin na nagliligpit na ng pinagkainan nito si Jason.
Isa yon sa magagandang katangian na napansin ni hinahangaan niya rito, na kahit marami namang po pwedeng utusan, hindi nito pinapansin at inaaasang simpleng pagliligpit ng pinagkainan. Mabilis tumayo si Ana at lumapit dito. Ako na ang ginawa niyan. Inagaw niya sa kamay nito ang pinggan. Ngunit nagulat siya sa tila boltahe ng kuryenteng dumaloy sa katawan niya nang mahawakan niya ang kamay nito sa halip na ang pinggan lang. Napansin ni Ana palaging ganon ang nararamdaman niya tuwing nagdadaiti ang kanilang mga balat. Sorry. Mabilis binawi ng dalaga ang kamay at umiwas ng tingin nang mahuli niya si Jason na nakatitig pala sa kanya. Ako na magdadala nito sa kusina, giit niya. Pero hinila pa rin ito ang pinggan papalayo sa kanya. Ako na, hindi mo ako kailangan na i-babysit? Gusto lang kitang alagaan dahil magiging mag-asawa na rin naman tayo soon. Kinagat ni Ana ang labi pagkatapos bago binawing muli sa kamay ni Jason ang pinggan nito at nagtagumpay naman siya. He smirked. There's more you can do for me as my wife kapag nangyari yon. Bukod sa pagliligpit at paghuhugas ng mga pinagkainan ko. Nilapit ito ang mukha sa mukha niya. Halos isang dangkal lang ang distansya ng mga yon, dahilan para kabahan na naman si Ana. Ang buong akala niya hahalikan na siya ni Jason, pero ginawa lang pa rin ito yon para i-distract siya at mabawi sa kanya ang pinggan nito. Napagtanto na lang niyang naiwan na sa ere ang kamay niya at nawala ng binata sa harapan niya. Tulala nang binalikan niya sa isip ang sinabi nito kanina. There is more you can do for me as my wife kapag nangyari yon. Bukod sa pagliligpit at paghuhugas ng pinagkainan ko. Unti-unti siyang pinamulahan ng mukha. Bakit para may ibig sabihin yon?